Gaano nga ba kahalaga sa isang magsasaka ang tubig sa palayan? Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, ma'am. Nauunawaan kaya ito ng mga gumagawa ng irrigation project na bulok? At ito ang nakakagulat. Isang irrigation project na panahon pa ni dating Pangulong Cory Aquino ang abandonado na at bilyong pera ang nagagastos dito at hindi pa matapos-tapos. Nakita naman natin na abandona na panahon pa nung administrasyon ni Cory Aquino, dating Presidente Cory Aquino, inumpisan yun, hanggang ngayon hindi pa natapos at abandonado na despite the fact na ang laking pera nang naibuhos doon. At ito ang nakakahiya. Inabandona na nga, humihingi pa di umano ng maintenance every year sa bulok na proyekto. Humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. At papaano nga ba mabubuhay ang inabandonado ng bulok na proyekto? Bilyong pera na naman ba ang kailangan para buhayin ito? So, ibig sabihin, yung project na Balog-Balog Phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Guillen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Ang tanong, nagagamit ba ng tama ang pera para sa mga irrigation project at napapatupad ba ito ng maayos? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. Tara, panoorin natin ito. Now, Mr. Chair, during the last hearing, we presented pictures and videos of irrigation projects that were not completed despite the fact na bayad na po yung proyektong yon, yung contractor, at pinasinungalingan po nila rito na luma na raw po yung picture at kompleto na raw po yung proyekto na mga prinsinta ko rito. I will show you again, Mr. Chair, those videos and pictures of those projects in question. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao. Kahit na malayo, all the way to Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroroon. So this time, hindi nyo na po pwedeng pasinungalingan dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Okay. Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? Technical, can you assist? Dati po talaga pong napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, lahat ng mga magsasaka dito, may kanya-kanyang water pump na mismo. Doon lang po kami umaasa lahat ng magsasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga dating bilang ng inaani ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga 3 times ko palang nakita yung NIA na nagpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito, pero alala, ikot lang sila diyan. Pagbuot nga po nung nawala ang irrigation, hindi na napapakinabangan yung lugar na yan. Dati po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Space pan. Dati, di naman kami bibili ng bigas. Pero ngayon, di bibili kami ng bigas. Dahil wala na kami nakasaka. Puro tubigan na. Ako yung magsasaka rito sa baryo ng Binagbag. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang aking naman kailangan sa NIA po, magkaroon po ng irrigation dito sa baryo namin. Para naman maraming matulungan na mga maliliit na tao na makapagsaka po, kahit po hindi makabili sila ng motor, merong inaasahang patubig ng NIA. So, sa co-irrigation po ang pag-usapan, talagang wala po kami, ma'am.
Yung mga magsasaka po dito, umaasa lang po sa sapa, mga tubig ulan. Pero nung mga first or second quarter po ng 2023, meron po nagpunta dito ng tiga NIA. So, nagpasama po siya sa akin sa isang tao, may agang lupa, para lagyan o tayan po ng communal irrigation. So, until now, hindi na po nagbalik. Dapat yung mga engineer, kompleto lang ng equipment at saka hindi yung makapalit-palit. Eh kung papalit-palit, hindi mo alam kung yung papalit ay mas malaking kurakot yan. Yan ang mahirap. Hindi ko na matandaan kung anong buwan noon na hinto. Walang pundo. Yung supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan, nakakasupply naman lahat dito. Tapos pagdating ng yung summer na, yung mga pagpasok, medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas. Ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng kwan, yung bomba, tapos yun yung ginagamit ng pumpa tubig. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang NIA dito sa amin. Nananawagan po ako sa NIA, Sir, Ma'am, sana matugunan nyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang-sila na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, ma'am. Yung Baguyos communal namin, maganda yan, may wool yan. Pero bumagyo na, nawala na, nasira na. Pero ngayon, ginawa ng mga farmers, parang bayanihan po, nagawa na, kaya may tubig kami. Ayun, Mr. Chair, pumunta mismo yung staff ko para ikumpirma yung pong mga projects na hindi po na kumpleto. Na sinabi ng NIA, kumpleto na raw. Umpisahan po natin doon sa Balog-Balog. Sinabi po dito na yung phase 2 ng Balog-Balog na nakita naman natin na abandona na panahon pa nung administrasyon ni Cory Aquino, dating Presidente Cory Aquino, inumpisahan yun, hanggang ngayon hindi pa natapos at abandonado na despite the fact na ang laking pera nang naibuhos doon. Ang sabi nila, meron daw phase 1 ang Balog-Balog. Phase 1, natapos na. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang Balog-Balog phase 1. Yun po muna ang unang tanong ko. Who can, is this part, Administrator Gillian, is this part of your affidavit o hindi? Yes, sir. Mr. Chair, good Pwede morning po. pakisagot yung tanong ni Senator Tulfo? Balog-Balog. Wala na dito yung mga tribo eh. Hindi na natin inimbitahan kasi medyo may kalayuan din para sa kanila. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yon. And then Kaya pwede sa po bang Balog-Balog hearing natin last time, we asked for a copy of the Memorandum of Agreement na di umano hindi nyo natupad. So can you Lahat po yun, explain sir. that also? You Yes, have the sir. floor, you can answer. Mr. Chair, good morning po. Since nandito naman po ang ating former administrator, General Bisaya, sir, pwede ko bang i-yield sa kanya yung microphone para ma-explain po niya yung... Yes, this General was the Bisaya, story yung tanong ni list. Senator Tulfo, wala naman daw phase 1 yun eh. Okay. Ano, Mo sa since ilang dekada na ata ito. Yes, sir. Thank you very limang much, sir. dekada na. May I request na paki-flash lang po yung yung tungkol sa Balog-Balog. Meron din kayong video? The same? Bago to kay Senator Tulfo kasi last week lang siguro to. Ito yung pa-flash. Ano po yung pa-flash? Pero sir, Can you answer the question? Sir? Can you answer the question of Senator Tulfo? Yes, sir. Actually, dalawa po talagang phases yan. The phase 1 that was implemented from 1999 to 2012.
with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about supposed to be, yan po, 12,475 hectares. So, tapos na po Nasa yun. background yun ang balog-balog? Yun ba yun? Parang iba yan. Iba na to. Ha? Ito na ba yung balog-balog? Ito na nga po, sir. Yun ito sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alin dito? Ito may picture. Yes, sir. So, ito po yung service area niya, yung kulay green. No? And then, yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013 because during that time na etong phase 1 cannot really service yung 12,475 hectares dahil po pagka tag-init, nauubusan po ng hindi niya ma-service ang lahat. They came up with a study to come up with the high dam. Ito na nga po yung phase 2. So, supposed to be it started nung 2013 pero marami po kasing mga umayaw dito ng babatikos dahil ang gusto po nila series of dams. But then experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. So itong phase 2 nai-award po sa ITP Guangxi before my time. Pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po ang daming hinaharang. But when I took over as the administrator in 2017, I worked it out na magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Makasingit. Yes, sir. So sabi nyo maraming humaharang. So for so many years, maraming humaharang at hindi nyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay makausap kung kinarang kausapin o mabigyan ng solusyon yung ginagawa nilang paghaharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino yung presyon yung project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness, mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, Yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na raw by 2027. Yes, sir. Sir, So- actually po, sir, yung phase 2 ay marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, sir. General. Yung ano po, sir, yung high dam at saka yung diversion Sorry po, tunnel abandonado po talaga. We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo. At sabi nila, wala na po silang pakinabang doon. Abandonado na. No, nothing. Okay? And then, sabi nga po ng engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon, matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na Balog-Balog Phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gillen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na ho natin pag-usapan yung part phase 2 kasi po, wala na talaga yon. May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa phase 1 na lang po tayo. Wala pong phase 1. Yung pinapikita yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay nyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS.
Pero hindi raw po yung balog-balog. Marami nagsabi doon na nakausap ng staff ko, wala raw silang alam na balog-balog phase 1. Mr. Chair, Honorable Senator, ang ine-explain po nila, I'm sorry. Something to what General Bisaya. Yes, sir. Gusto ko lang pong Go dagdagan, ahead. sir. Gusto ko lang pong liwanagin, sir. Ang ina-explain po nila, sir, ganito po kasi yan. Yung phase 1, doon po sila nag-construct ng diversion dam. Ito po yung Tasmudis. Pwede pakita natin yung pictures. At saka yan po, ay totoo pong may mga naseservisyohan na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase 1. Pwede po natin sila. So are you saying, yung pinapakita yung picture ngayon, yung med dam, yan po yung balog-balog phase 1? Phase 1 Itong po. Tarlac Diversion yan Dam? po yung phase 1. Yan po yung phase 1? Yes. Pwede ho ba ipakita nyo sa akin yung POW niyan? Yung projects of work? I need to see that. Sa next hearing, can you present us Yes, sir. the projects of work? Yes, po. Very good. Yes po. Sige And then, po. Right. andito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang Okay lang po tanongin yun. Very good kung nakikinabang. Ang gusto ko po yung POW. Yes. That's very important to us. And I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi, Mr. Chair, doon sa POW, makikita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po. Continue, sir. Yung phase 2 po kasi, sir, eto na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito is a diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung para maitaas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maipon na tubig. Kaya po nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan and then madagdagan po yung tubig na mai-service nila sa area pag mag-release po sila. Pero ikakas din po ng Okay, Mr. Chair, diversion dam. engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin lamang tinutumbok ko rito yung completion of the project. Kung nandoon ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggagamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc., etc. Wala ako masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW, sunod na hearing, you will show that to us. Tama?